Ano kayang mangyayari sa mga susunod na araw at buwan tungkol sa mga isyu ng mga atleta ng mga Pilipino? Hindi ho kasi napapag-usapan. Saka lang napapag-usapan pagka mayroong SEA Games, mayroong Olympic na hindi naman tayo makapasok sa Olympic. By the way, yung Olympic ay gagawin sa 2028. Yan po sa Estados Unidos. Diba dati Olympic sa France. After 4 years, every 4 years yan, yan naman sa Estados Unidos gagawin kung di ako nagkakamali. Nakahanda na ba ang ating mga sports official, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at yung ating mga atleta? Kasi ilang dekada na tayo ay nagsisikap, na tayo may mga kasamahang kapwa Pilipino na makapasok dyan sa Olympic. Dahil yan ay buong mundo ang pinag-uusapan. Hindi ho tayo makapasok-pasok dyan sa kahit anong iba pang mga yung mismong Olympic eh. Lalo na ho sa kung ano pang mga laro na mahalaga. Kung meron lang Olympic tungkol sa boxing, siguro si Manny Pacquiao pasok na dyan noong araw pa. Kung tennis naman, kasama na si Alex Ayala. Pero ang nakapapasok lang din ay mga amateur sa boxing at kung ano-ano. So kulang pa rin tayo. Ang iba-ibang mga bansa ay naghahakot ng ginto sa Olympic. Pero tayo ay hindi ho pa makakuha ng talagang matitinding ginto. Kung meron man pa isa-isa lang. Meron din kahit pa paano. Kailan ho pa isa-isa lang. Kailan ba tayo gagaya sa katulad ng Japan, ng China, at ng iba pang mga bansa nagbibilang ng ginto sa Olympic? Tayo kasi mukhang kulang sa development, kulang sa pag-aaruga, at kulang ho ng pera sa pag-develop ng kabataan. Kasi nung araw, mayroong Department of Education, Culture and Sports, di ba? Yung kabataan sa elementary high school tinuturuan ma-involve sa sports, kung ano-anong sports yan. Nawala yan eh. Ngayon Department of Education na lang. Dapat doon nagsisimula yan sa kabataan. Kung aasa naman tayo sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, wala eh. Ang kanilang sinusuportahan at nirecognize lang yung mga nagsariling sikap sa training, pagpupursige, at nagiging kampiyon. Katulad ni Manny Pacquiao, katulad ni Alex Ayala, at iba pang mga siyulo, at iba pang ating mga atleta. Sariling sikap ang ginagawa ng mga yun. Kaya sila nakikilala. Sariling kayod. Nung araw si Hylian Diaz, di ba? So, sana mag-develop pa rin. Meron pa dahil kasi 2 taon pa, mahigit eh. O tama, 2 taon pa. Mahigit pa ng 2 taon kasi sa 2028 pa ang Olympic sa US gagawin yan. So kung tayo ay mayroong makakapasok na ibang mga atletang pwedeng sumabay doon, ay di ba malaking karangalan. Unang-una sa Amerika, napakaraming Pilipino. Siguradong pagka naglaro doon ng Pilipino, maraming audience, maraming tagahanga, maraming susuporta. At malakas na suporta yung galing sa audience sa isang atleta. Nakakataas ng moral yun at lalo napapatapang yun. Di ba? Sana ma-develop pa rin. Dito sa atin laging politika, away sa politika, korupsyon, baha. Although yung baha problema sa buong mundo dahil climate change. Kaya lang ho yung politika. Dito sa atin may baha na, may korupsyon pa. Kaya doble dago. May mga taga-gobyerno at dating taga-gobyerno ang lalakas ng loob na gumastos ng pera, hindi naman kanila. Pag hinahabol, pinapanagot, galit pa. Di ba? Pero kung yung mga perang yan ay hinahati, ginagamit para mag-develop ng kabataan, may pag-asa tayo na magkaroon ng maraming ginto sa mga Olympic at kung ano pang sports competition sa buong mundo. Nakakaya ng ibang lahi, bakit hindi kakayanin ng Pilipino? Di ba? Hindi naman lahat ng sports ay pataasan dahil kulang tayo sa height ng mga Pilipino. Maraming sports na qualified ng Pilipino na hindi kailangan ng height. Tapang, talino at seryosong galaw. Ang problema, wala nga suporta ang pamahalaan. Sakala nagpaparamdam ang gobyerno kapag may sikat na, pag may nagtatagumpay na. Pero yung pagdidevelop, pag-uumpisa, pagsuporta, alat, wala talaga. Yun ang nakakalungkot. Pero ang laki ng pera ho sa sports. Taon-taon may budget para sa sports development. Taon-taon, kasama yan sa General Appropriation Act. Pero
Meron na bang na-develop silang talagang nagdala ng pangalan ng bansa, karangalan ng bansa dahil sa tulong ng ating mga nasa gobyerno? Ala eh. Lahat ay sariling sikap, sariling galaw, sariling gastos, sariling diskarte ng ating mga atletang sumikat na. Like Manny Pacquiao, Yulo, Diaz, at saka ho itong si Alex Ayala ngayon na pinaka-controversial sa tennis. Ganon eh. Huwag kayong magagalit, ano ha? Dahil, mas magandang makilala rin tayo sa palakasan sa buong mundo para naman matabunan ng masamang imahe natin ng korupsyon, away politika, kahaman sa politika at kapangyarihan, personalan. Kaya tayo ay underdeveloped, third world country lagi ang dating. Samantala kung tutuusin, mas mayaman tayo sa kanila kung tama lang ang galawan. Dahil tayo, lahat dito nasa atin. Meron tayong 7,500 island, more or less. Marawak tayong karagatan, maraming tayong sakahan, marami tayong tubig, marami tayong ginto, marami na sa atin lahat. Pero hindi na didevelop. Talo pa tayo ng mga bansa na walang isla, walang sakahan. Puro gold at oil lang. Bakit napakayaman na ng Middle East? May mga bansang wala talagang lupa para sa sakahan. Nag-i-import sila ng lahat. Tulad ng Singapore. Lahat pini-import doon kasi wala naman taniman doon. Pero napakayaman nila. Kasi walang korupsyon. Di ba? Dito sa atin, binabaha na tayo, biktima na tayo ng kalikasan, kasama tayo sa climate change na problema sa mundo. Pero ang pinakamatindi sa atin na hindi lang kalamidad, higit pa sa kalamidad, ay yung nakawan sa pera ng bayan. Bilyon-bilyon ang binubulsa ng mga kawatan. Pero mabibilang mo sa daliri ang nakulong, napanagot. Nadidismiss pa at nakakawala pa. Pagdating ng eleksyon, nakakakandidato pa. Nananalo pa. At yung perang kailang kinurakot ang ginagamit nila sa pangangampanya at ibinuboto pa ng mga mamamayang Pilipino. Paulit-ulit yun. From local to national. Hindi ko man nila lahat. Pero kadalasan ganon. Kaya patuloy silang yumayaman. At patuloy namang nahihirapan ng mahihirap. Kasi yung ginagamit nila ay yung kapangyarihan at salapi ng bayan. Tapos yung kailang pag kinasuhan sila, nadidismiss pa, nababaliwala. Kaya pagkatapos ng mga kaso, kumakandidato ulit, pinagkakalooban pa at pinapayagan pa ng Estado. Dapat gumawa ng batas na ang lahat ng nakasuhan ng korupsyon, bana, ipagbawal na habang buhay sa posisyon, elected, appointed, o kung anumang Estado, para dahan-dahang malinis. Eh wala pong ganong batas kasi ayaw nilang gumawa. Ay di pa ulit-ulit na lang po ang kanilang gawain, pagpapayaman, pang-aabuso sa pera at kapangyarihan na pansamantalang pinagkakaloob sa kanila ng mga Pilipino. Ang lungkot niyan. Hindi ko po nila lahat pero mayroong ganyan galawan. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa nakaraang mga gobyerno at sa kasalukuyang gobyerno. Merong ganyan. Huwag na kayong magmalinis. Please like and share, subscribe and follow sa aking mga channel for news and information lang po ito. Walang personalan.